Hi guys, pupunta kami mamimili kami ngayon sa Divisoria, sa Luminrid, sa Tinta. Makakasyal tayo ngayon. Ano tama? Gumising nga ako ng maaga pero joke lang yon dahil tanghali na. Pero ngayon, for today, mamimili tayo! Pero bago ang lahat, kailangan natin uminom ng kape, pampagising ng diwa, pampasipag. Dahil talagang boy sama ang person na ito. Tingnan nyo naman kung gaano ka-fresh ang look ng taong iyan, pero mamaya ay talagang maging unggoy. Siya na, bago magkaungguyan, ito na nga pala, nakaakyat na kami, nakasakay na kami sa L3, kasama ko dito si General Manager at si Big Boss yung nasa unahan. At tingnan mo naman kung gaano kakalat ang L3 ito, hindi lang siya makalat dahil marami din siyang iba't ibang amoy na hindi ko maintindihan kung saan galing. Kumbaga yun ay baga ay malansa na hindi nakulom na. Basta ikaw na bahalang umintindi, talagang hindi ka nais. Napagdiskatan ko nga ang buhok ni manager na hindi ko alam kung sinobra sa shampoo o kinulang sa babad. Dapat na yata itong mabalik sa ribbon. Buksan na nga ang bintana ng L3, talaga namang hindi na kinakaya ang amoy nito. Kami napapatingin na lang talaga sa kalsada habang kami ay nasa biyahe. Alam nga naman, singhot, puro singhot. Mauubos na ang amoy talaga ng L3 na ito. Tinan mo naman si manager, tahimik lang yan sa isang tabi pero yan ay gustong-gusto na talagang bumaba. Inuna nga namin yung pagbili namin sa Emptilicious at nakuha na namin yung mga boxes. Isinakay na dito pero tingnan mo naman ang kasipagan. Dala-dala dito sa L3. Talaga namang napakahusay. Kuskus dito, kuskus doon. Spray dito, spray doon. Talaga namang hindi mo kinakaya. Kahit ikay, maubos ka ng alcohol ka, basta't bumango ka lang talaga. OMG. Talagang pinagpatuloy niya pa yan siya talaga hanggang dulo ng bangko. Kung naghihintay nga kami dun sa Emptilicious, ay naglinis na nga kami nitong L3. Nanghiram na kami ng walis tingting at mga daspan nila doon. Tsaka doon na rin kami nagtapon. Malamang nandun ang baso na naman ay. Mahilo-hilo na nga ni si manager. Talagang hindi na kaaya-aya talagang amoy. Kaya yun, spray dito, ubos man din ang alcohol. Pagkatapos nga namin bumiyahe na ulit kami, papunta naman kami ngayon sa Blooming Treat dahil kami bibili ng Max Glow. Dito kasi mura. At saka dito na rin kami bumili ng mga kikiam squid ball. At kapag L3 pala ang gamit mo, talagang napakalaking sasakyan. Talagang mapupusinahan talaga ng paulit-ulit, mapahinto lang ng papaunti. Ngayon kami ay nagpaiwan. Nauna na yung driver ng L3, hindi namin na alam kung nasaan. Ako yung pinaghanap, buti na lang ay nakasalubong ko. Kung hindi, edi ako ipapaiyak na naman sana. Kung naghintay nga sa L3, dadaanan namin si manager. Dala-dala nila yung mga price at mga kikiam squid ball. Ay ang kaso lamang ay napakainit. Wari ko yung mga ngamoy putok ang parto. Sunod na ruta na nga ni ay ang Kinta. Ay hindi. Pero kami ay dumiretso na sa Divisoria dahil napaka-traffic at hindi namin alam ang bilihan sa Kinta. Kaya next, mabili na lang daw nga ni yun. So ayan, kami ay nagtulog-tulog dahil kami inaantok-antok. Na nga kami dito ng 10 paper towel pambenta dahil yan ay bestseller ba dun sa magsaysay na star na tindahan ni Big Boss? Hindi, napakadami. Pero yun ay kulang pa dapat nga 20 kasi hindi kasi siya sa L3 kaya nagbawas-bawas naman yan. Ay, lagi na nga yun sa L3, hindi na kami nagbayad at kami pumaroon na. Charot lang. Ay, 10 nga lang yung binibili namin. Ay, 14 yung inihanda ni Kuya. Wari ko ibibigay na sa amin yung 4. Nung nakita yung boss niya, ay pinabalik. Ako na para magmerienda. Kaya ito't kumakain kami ng turon. Bakit? At si manager naman yung punong abala na nandun namimili. Tanghalian na nga niya at turon ay hindi sasapat. Kaya heto't narito kami para mag-take out sa Jollibee. Dito na rin nga kami nagsalo-salo sa loob ng L3 dahil hindi pa naman puno. Malapit na mapuno. Mamaya, pag kinuha namin mga pinamili namin kanina dahil yun ay dadaanan ng L3 for the go. Ito na natin hindi na magkasya. Ay saan ako uupo riyan ba? Sabi nga ni manager, siya na lang daw dito maupo sa likod at ako na lang daw dun sa unahan kasama ko si Big Boss. Ay hindi pwede. Hindi maaari. Because I want to be alone. Kaso anong pagkagulat ko dun sa batang parang nanghihingi ng pera ay gusto niya sumabit dun sa likod ng L3 ay bagay humawak siya dun sa handle. Hindi ko naman alam na hindi pala yung lock. Tapos paghawak niya ay nabuksan niya anong gulat ko. Kala ko'y kawatan na ay nilakayan ko man din ng mata. Huwag mo akong ginugulat ng gayon, baka matadyakan, gugulong ka talaga. Hindi pa pala kami uuwi dahil ang Big Boss pala ay magpapachange ng dollar. Kaya ang person ay nakarating dito sa Robinson. Sabi naman ang ambience nito, ang lakas makamayaman ba? Pedro Gil pala to. Gil or Hill? Basta yun na yun. Basta nasa Robin Place ang person. Ay medyo may kamahalan pala dito kaya kami naghanap pa ng mas mura kaya dito naman kami nakarating.
Ay, pwede na. Talagang mas mura naman ang papaunti din ay. Kasi dun sa kabila ay 60, dito ay nasa 50 lang. At ang dami pang choices pero pare-parehas lang. Pagkatapos nga nun ay kami nagsiuwi na. Hindi pa natatapos dito ang ating Gala-Gala serye at pamilya-pamilya version dahil pupunta tayo ngayon sa Bulacan dahil tayo titingin ng bigas na mura. Kung gusto mong makabenta ng mas malaki ay maghanap ka ng supplier na mas mura magbigay, seller na mura ang benta. Kaya heto't kami susugod na sa Bulacan. Hindi na para maghanap ng mga mamahalin. Kahit ako'y mantika matulog, ay nagising ako ng maaga pa ako sa alarm ko dahil malayo-layo ang Bulacan. Gusto ko talagang sumama doon kahit madilim-dilim pa yun. Araw kami aalis. Abay, syempre, road trip na naman ang person. Eh, di anong ligaya na naman yan? Dito nga kami dumaan sa Skyway, walang traffic, walang kahit ano, kundi kagandahan lang ng tanawin at buong Manila ba. Ganito lang din yung makikita mo talaga napakasarap ng road trip na yan. Ganito yung mga biyahe na masarap mag-isip ng mga pangarap, solusyon sa problema, plano sa buhay. Kumbaga tahimik lang, nakikita mo ang kagandahan ng paligid. Na para bang wala naman talagang problema dapat sa mundo, pero tara na lang sa Tarlac at Mindanao. Nakikita nyo ba yan? Napakaganda, diba? Dito masarap mag-relapse, mag-rewind, mag-refresh ng utak. Lang nito pag masdan ba? Ito yung maganda kapag nagta-travel o kaya nasa biyahe. Marami kang nakikita na hindi mo madalas nakikita. Heto at nakarating na kami. Nagulat naman ako, gulping dami pala talaga dito. Nagsimula na nga kami magtingin-tingin ng bigas at talagang yung palong-palo talaga, yung mura lang, tapos good quality. Ayun ang maganda no? Hindi tayo sa quantity lang. But we end up finding another stores. Wow, English yan. Ayun, hindi kami dito bumili, kundi naghanap pa kami ng mas mura pa ba. Ang hinayapak na ito ay hindi talaga mapatid ang ngiti dahil ay nakalaog naman siya. Ay nagtanong-tanong nga kami ng mga mas murang bigas para kami may pagpipilian. Super dami naman talagang pagpipilian. It's up to you kung ano talaga yung mabibili mo. So, pumunta kami sa Golden City guys. Sa Golden City Business Park. Naghanap kasi kami ng mura. Talagang hindi kami makukontento. Sa huli nakita namin ang aming hinahanap, Prince J. Rice Mill. Pinagtanong pa namin ito sa kabilang industriya. Ere pala ay ang may-ari nito ay nanay nung may-ari ng Prince J dun sa kabila sa Golden City. O hindi mo alam yun, nagugulahan ka kasi wala lang. Sinabi ko lang, kinuwento ko lang. Nakita nyo naman kanina, kami lang yung tao dito. Pero ngayon, sunod-sunod ang taong dumarating. Ang dami palang bumibili dito. Nagulat naman ako dahil ito pala ay dayuhin. Ay, hindi na nakakagulat yun dahil mura naman talaga dito. Baka talagang iyan ay mga suki-suki. Sinakay na nga yung pinamili namin. Iyan ay nasa 32 sako na iba't ibang rice. Marami na nga binili para isang puntahan lang kasi hassle din naman magpabalik-balik since malayo din naman yung Bulacan. Kaya ayan. Kaya ang gagawin ng mga person ay uuwi na. Hindi na para patagalin pa to. Bash na. Bye-bye.